Ay mga kabakerd, halos 5 oras na tayong nagpapakulo pero hindi pa rin lumalambot. Sinala ko ito mga kabakerd, 6:45. Ngayon mag-aalas 12 na ng hating gabi ay hindi pa rin lumalambot. Kaya bukas na siguro ito mga kabakerd, bukas na natin ito lulutuin. Ayan o. Yan ang palatandaan ko mga kabakyard. Pagka ang laman nito malambot na, itong balat nito, yan, bumibiyak-biyak na yan. Ayan o. Kita nyo mga kabakyard, halos parang wala pang galos eh. Ayan o. Init. Kaya pati ang karne niyan mga kabakyard, laman, matigas pa yan. Ayan. Puro usok. Halos tapos na yung tubig mga kabakyard. Ang dami na lang nababawas sa sobrang tagal ng pagpapakulo. Ayan o. Ito yung tubig niya kanina. Ayan o. Ang guhit. Halos 30 pulgada na yung nawawala. Ayaw pa lumambot. Ayan. Ano mga kabakyard, ang totoo niyan, kaya ako ito kinatay dahil wala kaming pera, walang pambiling ulam, walang ulam yung mga bata eh. Kaya sabi ko, lutuin ko na itong breeder ko ng kabir. Eh sa awa ng Diyos mga kabakyard, yung 2 bata tulog na. Mag-alas 12 na kasi na madaling araw eh. Tapos itong ulam nila hindi pa lumalambot. Kaya bukas na siguro sila makakapag-ulam nito. Ayan mga kabakyard, 11:40 na. Mag-alas 12 na ng hating gabi. So ayan mga kabakyard, isang mapagpalang gabi na sa ating lahat. So kararating lang natin galing sa trabaho. Ginabi na naman si kabakuran. Kaya yung niluluto natin mga kabakyard kagabi ay hindi ko na ipagpatuloy. At yung aking may bahay na ang gumawa, ang nagluto. Ayan mga kabakyard, yung ginawa niya ay ano lang, yung ordinary yung luto lang mga kabakyard. Lutong mahirap, lutong probinsya. Ayan o. Inadobo niya sa gata na may lemongrass. Ayan. Ang totoo niyan mga kabakyard, kumuha na ako at ako'y nagugutom na nga dahil wala nga merienda. At ako'y kakain na rin. Medyo pagod sa trabaho mga kabakyard. Kaya wala pang merienda. Ay mga kabakyard, ang haba ng paa. Malaki pa ito sa paa ng broiler mga kabakyard. Tara mga kabakyard, at ako'y nagugutom na talaga. Samahan nyo lang ako kumain. Bali yung 2 paa na ang inuna ko. Mga kabakyard, ang lambot. Kagabi mga kabakyard, binantayan namin to. Isinala ko ng alas 7, 6:45 ng gabi. Tapos yun nga, mag alas 12 na ng hating gabi, ay matigas pa rin.
Kaya ang ginawa ko, pinuno ko ng gatong yung kalan, kasi iniwan ko lang doon sa labas magdamag. Dinagyan na lang namin ng upuan para hindi mabungkal ng aso. Yun, pagising namin kanina, chinik namin, yun, malambot na. Kaya halos magdamag namin pinakuluan to. Kain tayo mga kabakyard. Medyo nakakalungkot lang mga kabakyard. Dahil kahapon wala nang ulam ang mga bata. Eh wala naman akong pera pambili ng ulam nila. Ay naisipan ko itong katayin. Actually dalawa itong pinagpipilian ko, isang inahin saka isang ito nga, yung roster na breeder ko. Yung inahin nangingitlog. Ay nahinayang naman ako, kaya ito yung isa ito sa, actually ito ang pinakamalaki kong roster mga kabakyard. Lumiit na nga. Dati yung unang timbang ko nito 3.75. Kapon nung tinimbang ko 3.5 na lang. Kaya halos 1/4 na yung nawala. Tinamaan din ng crisis mga kabakyard. Kaya nga, yun yung balik tayo dun sa mga kabakyard, no? Yung nga na sinasabi ko. Kaya ako ito kinatay dahil sa mga anak ko. Nakakalungkot lang. Kaninang umaga, umalis yung misis ko kasama yung bunso kong anak. Pumunta rin sa kapalit ko dahil may pinalakad akong importanteng bagay. Nang dumating doon, ayaw na umuwi ng anak ko, bunso. Dahil gusto na makasama yung mga pinsan niya. Ayun, yun ang nakakalungkot eh. Yung pinagluto ko sila ng ulam na ganito tapos hindi rin nila makakakain, hindi rin sila makakakain. Kaya nakakalungkot sa isang tatay mga kabakyard na ipinaghahanda mo ng yung pagkain na matutuwa yung mga anak mo, pinagluluto mo tapos aalis din lang, hindi rin naman nila makakain. Pero yung panganay ko mga kabakyard nandito, tuwa nga eh. Paborito nila ito mga kabakyard, yung manok. Lalo na pagka ganitong adobo sa gata. Natatakot din ako mga kabakyard kasi mas sinasanay ko sila dun sa nasasanay sila dun sa bili-bili, yung mga preto-preto dyan sa gilid ng kalsada. Malinis naman yan mga kabakyard, kaya lang siyempre hindi natin alam kung yung pag-aalaga, ang klase ng pag-aalaga ng manok. Hindi katulad dito, eh sarili nating alaga. Yung pa niya mga kabakyard, ang sisandangkal oh. Pagpaparami ako ng ganitong mga big breed mga kabakyard. Kabir ito, ang breed nito kabir, pure kabir. Nga pala, shout out nga po pala kay kumanin yung talsik mga kabakyard. Shout out nga po pala kay Idol Renz Dinyo ng Kasiguran, Sorsogon City. Request nito mga kabakyard na pag nagko-content ako ng mga yung luto-luto,
kailangan pakita ko rin daw yung pati pagkain. So ayan, request granted. Renz din yun ng Kasay Kasiguran. Actually mukbang talagang na-request niya kaya lang nag-iisip ako mga kabakyard kung anong imumukbang ko. Baka kasi makapagmukbang tayo ng matataas ang kolesterol, yari tayo niyan. Atakin si Kabakura ng hypertension. Dalawang beses na pati ako na mild stroke mga kabakyard. Kaya ako napapansin yung mga kabakyard, yung pananalita ko minsan parang bulol-bulol. Guys, na ako na mild stroke. Kaya ayaw ko na matatluhan. Dahil iba ng buhay ngayon mga kabakyard, pamilyado na tayo eh. May mga anak na tayo. Kailangan kunting ingat na. Meron na mga batang umaasa sa atin at naghihintay sa pag-uwi natin tuwing hapon. Pero magmumukbang tayo mga kabakyard. Nag-iisip lang tayo ng food na pwede nating imukbang, yung hindi i-trigger yung ating sakit. Kaya mga kabakyard, hindi nyo naman ako masasamahan dahil medyo malalayo tayo sa isa't isa. So hanggang sa muli po, ipagpapatuloy ko lang muna itong aking pagkain. At maraming salamat sa patuloy na suporta sa aking munting channel mga kabakyard, At sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. Sa mga solid kabakyard dyan, salamat. Mga subscribers natin, mga silent viewers, mga viewers, mga kabakyard nating OFW, mag-iingat po kayong palagi. Maraming salamat sa suporta. At sana po ay lahat tayo nasa mabuting kalagayan. So hanggang sa muli po mga kabakyard, maraming salamat. Hanggang sa muli po, paalam.